si Tita Pe, may ilagyan maglakad-lakad dyan eh. Marami puno, di ba? Welcome back guys. Nandito tayo ngayon sa open house ulit. Victoria Day. So, check natin yung bungalow house. Itong house na to, nasa tapat lang siya ng office ko. So, talagang ito yung preference ko. Bukod pa dyan, malapit siya sa mall. Mga 10 minutes walk lang papunta sa mall at nandito lahat yung mga establishment, mga outlet. Saka maganda yung location. Pagdating sa location, perfect siya. At yung style ng bahay is bungalow, red bricks. So makikita nyo mamaya, ayan siya. So 4:30 naka-schedule talaga kami. At nakita na namin yung labas. Ito yung preference ko talaga. Meron siyang garage sa harap. At ang ano lang kasi dito ang problem is may condo fee. Kasi gated community siya. At ang condo fee is, hindi pa natin sure, pero na-search ko mga nasa 300. So, itatanong pa natin sa realtor. So, bababa na tayo guys. Check na natin siya. 3-bedroom house din ito. At ang maganda is, finish na yung basement. So, tara, check na natin. I have to record everything. So, maganda siya guys. Ito na yata yung house na napili namin. Kasi maganda talaga siya. Ewan ko, maganda siya. May aura siya na okay siya sa akin. So, ito na nga guys yung house. Maganda siya. Alam nyo, yung feeling na ayaw mo pang umuwi, ayaw mo pang iwan. Kasi nga maganda siya. Para sa akin, napaka-comfortable ng feeling ko. So, yun nga yung sinasabi na ito na nga guys, ito na talaga yung bahay. Yeah, that's... Yeah. No, if there's a school bus. Let me tell you exactly. Kaya nga eh. So, ganda, bago siya. It's very new. This Miguel's. And, it's like, it's ready to occupy. So, nothing to repair. And the closets are big enough. Parang ito na nga. Pero sabi, pag na-feel it in. Do you like it here? Yeah. Tignan mo yung garage. This is okay. Little linen closet. So this is the bedroom number 1. How about that? Is that included? No, but we can put it in if you want it. Come up, but this is the primary bedroom. Mm-hmm. Then our rental room. We'll try and And then look And at this one is a bath. Is a bath? the bathroom. Oh, okay. There's It's a two cheater. doors. It's called a cheater ensuite. The carpet's like new. If they come back and they say it's not included, then we'll deal with it then. Like the room over And they'll maintain it for you. If anything. It's vacant. They don't live here anymore. They did. Yeah. Garage. I'll show you. There's access to the garage upstairs. That will give you an appraisal. You'll save money. So ito guys, yung backyard. Maganda siya. Oh my God, may napili na kami. Ito na yung bahay na ito na nga siya. So wala na tayong parang hands down na ako dito. So ito na nga yung guys, yung bahay natin. So yan.
siya. Perfect. So, ito yung labas niya. So, check natin yung backyard. Ito yung backyard niya. Akala ko may pool siya. No, not yet. Not yet. Wala pa yung ano. Here you go. Maraming babae. I think that's too, yeah. Hindi yung big lang naman. Simple lang naman siya. Wala na kayo ipaparepair. Yung laundry mo siya. What we need is only 3 bedroom. We're Yeah, only family just a of three of us. Because you can. Oh. So there's a laundry here. 50, this is included. Right? Yes, they call it a full. So that we can share the mortgage. Pang-rent talaga siya, no? Wala tang pang-rent eh. Yung pang ate-ate. Water here, yes. Yeah, okay. But you can. Welcome back guys. So nandito na tayo ulit sa bahay na may pool. So yung location na to napaka-importante sa akin dahil malapit pa rin to sa office at saka sa mall. So tara, check natin yung neighborhood. So, ayan guys. So, maganda tong community na to. So, feeling ko ito na. Sana ito na talaga. So, mapuno siya. Okay. Yeah, I prefer an open, For ceiling and. no walls. So you see the partner? At the back. You want to... Power wash. You like it first. Yeah. Wait, let's check the... For the big car. Enough for a big car. Parehas na parehas. That's nice. You can have... You walk through. Since they're moving to Toronto, but So, ayun guys, nakita na natin. Maganda siya. Perfect timing. So, kagaya nung nire-rent natin. So, ayan guys, nakita na natin. Napakasaglit, napakabilis lang. It's like 5 minutes house tour lang. because you know the last They time have I a was in bigger... Rush. Yeah, I had another appointment. The previous owner said that they never the seller. When they disclose, it's different. You know, like say for example.
So, welcome back again guys. So, nakita nyo yung tree house tour natin. Ito yung nangyari nung mga before June pa to. So, ang tagal na rin ano. So, yun na nga, isa sa mga bahay na to ay nag-offer na rin kami. At isa din dito sa bahay na to na muntik na rin namin ma-offeran. So, dalawa dito yung talagang muntik na na-offeran. Yung isa, muntik na na-offeran. Yung isa, nag-offer na kami ng ito na yung unang offer namin. 530, mga 537. Mula dun sa bahay na single detached. So, ayan, yun na yun. So, hulaan nyo na lang kung anong bahay yung nag-offer kami. So, ayun lang. For the past 3 months, ito na nga yung mga house tour namin. 3 house tour ito. At comment down below kung ano sa tingin nyo yung bahay na sinenda namin ng offer at ano na nangyari after nun. So, abangan nyo na lang sa mga next vlog namin yung ano nangyari, ano yung next step after nung first offer natin. Dahil marami pang nangyari after nun. So, ayun lang. At ngayon, ang ganda ng weather, summer. So, ang tagal na rin nakalipas at marami pa rin tayong house tour. Backlog tayo ng house tour ng mga 3 months pa, ang dami pa. Marami pa tayong ipapakita, mga chinecheck nating bahay. So, ayun lang guys, yung mga ganap natin. So, comment down nyo na lang below kung ano yung bahay na pinaka-type namin. Kaya nag-send kami ng offer. So, ayun lang. Welcome back guys to another video. So, kakain muna tayo. Nagsimba lang kami. At first time nating magla-lunch dito sa Captain's Boil. Since mahilig nga ako sa seafoods, tatry natin to. Matagal ko na itong pinaplan. Ngayon na siya natuloy. So, ayan. Papasok na tayo. So, nandito na tayo. Nandito na yung order natin. So, nandito na siya. Nakabili rin ako ng strawberry cheesecake.
sa train. So, nakababa na kami ng Zurich. Ang next stopover namin is Basel. So, sa Basel, Switzerland, para sa akin, kasi nakapunta na kami ng Basel. Wala namang ganang makikita. Parang ordinary lang siya. Pero ang the best puntahan dito sa Switzerland for me siguro Sargans and Zurich, kasi Zurich yung capital city. Kung kayo po may hindi na kayo sa snow, punta kayo sa ibang part ng Switzerland na may mga snow dun sa matataas na dito. Pero sa akin, hindi ako may sa snow. So, ayoko talaga ng sobrang lamig. Mas gusto ko yung weather na malamig lang siya, na hindi mo kailangan mag-jacket. Yung parang bagyo lang ba. So, nakita nyo na dito na kami sa next train namin. Mapakita ko na sa inyo. Ang ganda pa rin ang train, syempre. Hindi puno yung train. Sobrang marami pa mga vacancies. Pero still family kami. Mas gusto ko yung train na, syempre may table. Kasi yun talaga yung pinaka-highlights naman. Yung mga train na may table na pwede ka mag-lunch. So, yung travel time ko, so, dumating kami dito na 3 hours papuntang Basel. So, yan. So, by train lang, na-explore nyo na yung iba't ibang parts ng Switzerland. Actually, yung final destination namin is Luxembourg. So, hapon pa kami makakarating doon. So, 2 more stops pa bago makarating. So, yun yung maganda dito sa Switzerland, sa Europe. Ang dami mo mga may stopover na country. So, isipin nyo dito, madadaanan mo rin. Kasi Switzerland border siya na maraming countries. Malapit din siya sa Germany. Sa Basel kasi, 1 hour lang yung Germany doon. So, nagpunta kami sa part ng Germany. Malapit, 1 hour din siya from Colmar, France. 1 hour din sa Gerbach, Germany. So, kaya napili namin before yung Basel na mag-stay kasi 1 hour from France, Colmar, 1 hour din from Germany. Pero medyo nagsisirin ako kasi dapat hindi pala kami nag-stay talaga sa Basel. Yun yung mga charge to experience na lang. Siguro mas maganda kung magsistay kayo sa Switzerland, pinakaganda sa akin is Sargans. Kasi malapit sa Zurich, malapit din siya sa Liechtenstein, at saka on the way from Sargans to Croatia, Slovenia. So, ang dami ng mga malapit na countries. Talagang sulit talaga yung mga trains dito. Kaso galing kung unahin nyo yung Switzerland, night train kayo pabalik ng Slovenia sa Ljubljana. So, yun talaga. The best yung Ljubljana para sa akin. Talagang worth siya puntahan. Pero, pwede rin namang daanan siya ng train kung direct kayo pupunta sa Zagreb kasi dadaan din siya ng Slovenia yung train. From Zagreb, maganda rin yung location na ito kasi malapit din siya sa ibang countries like Bosnia and Herzegovina. Hindi na namin siya nakasama sa itinerary. So, nakakahinayang kasi minsan lang kami mag-Europe tapos may na-miss pa kami isang country na siguro next time, after 2 years, pupuntahan ko rin yan. So, yun yung magandang strategy sa pagpunta nyo dito sa Europe. Make sure na makakarami kayo ng countries kasi medyo mahal po yung Schengen visa. Tapos validity niya usually 2 weeks. Depende sa itinerary nyo. Pero sa amin kasi, 2 weeks lang yung gusto namin kasi syempre nakakapagod din. Tsaka okay na yung 2 weeks kasi hindi ako pwede mag-leave ng matagal. Kasi may trabaho kasi kami pag-ulit. Kailangan 2 weeks is enough na po yun para ma-explore yung siguro make sure nyo 10 to 15 countries. Challenge nyo naman yung sarili nyo na maraming countries
mapuntahan niyo dito sa Union. Kasi, syempre, minsan lang naman ito sa buhay natin para makaramot tayo ng countries. Kasi 26 yung Schengen countries. So, dapat ma-maximize natin yung visa natin. Kasi, ang hirap mag-process po talaga ng Schengen visa. Lalo na po sa Canada. Sa Philippines, madali lang. Pero sa Canada, napakahirap. Ang dami mga documents na sinishare. At saka, mas mahal. Pero, yun po. So, yun. Dito sa Switzerland, wala naman snow. Sa bundok lang. Pero, okay sa akin yung winter. So, yun lang guys. Mamaya ba, mag-vlog ko naman kapag pag-stop namin sa next train journey. So, gusto makarating kami sa final destination. So, dito na muna kami. Okay, thank you. Thank you for watching. Hello guys. Nandito pa rin kami ngayon sa Baleta. So, ito yung upper back Baraka Garden. So, yan. Ang ganda ng view dito kasi nasa taas. Kita yung view dito yung so, yan. Yung nasa likod ko, hindi ko alam kung anong building. Pero, yun yung location ng Queensland. So, yan yung nasa 6 million. Game of Thrones. So, kita nyo. Yan. Napakaganda talaga ng Malta. So, isa to sa mga goals bucket list. So, underrated city siya. So, kita nyo. Diba? Ang gaganda ng mga building structure na walled city. So, ito tinatawag nila open air museum. So, ito yung mga magandang puntahan lalo na kapag first time kang mag-trip. Kasi, medyo mura dito compare sa ibang cities na overrated cities like Paris, Luxembourg. So, ito medyo mura talaga siya. Especially kung winter. So, pero mas maganda dito pag summer. Kaso medyo mahal nga pag summer kasi ano kasi to, tropical island talaga itong Malta. So, ito yung pinaka-warmest sa Europe. So, lahat ng mga so, ikaw sawa ka na talaga sa mga snow. So, maganda po talaga dito. So, maganda rin makakuha na magandang dito. Marami rin mga opportunities. So, usually may mga tourists dito na meron permanent resident na rin. Dami na rin mga workers po dito. So, ang ganda-ganda talaga niya, diba? So, ito yung mga pala yung Malta na to. Ito rin yung mga dating tinirahan ni Queen Elizabeth. Si Queen Elizabeth, so ito yung dito siya, bago siya maging queen. So, nung bata pa lang siya, dito siya nakatira. Nandito daw yung mga magagandang memories niya bago siya maging queen. So, talaga yung pinaka-memorable memories sa buhay niya. So, yun. Don't throw that. Ayun lang guys.